Magandang araw, ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Uwan. Kaninang 1:30 ng madaling araw ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility at patuloy pa ito na mas humina. Sa ngayon, ito ay severe tropical storm na lamang from typhoon category. At sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 370 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 110 kilometers per hour at pagbugso o biglang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot naman ng 135 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. At base sa ating forecast track, magpapatuloy yung kanyang northwestward na movement at muli itong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ikaklaro lang po natin, hindi po ito muling papasok sa kalupaan ng ating bansa. Pero papasok po ito muli dito sa ating Philippine Area of Responsibility. I-describe lang po natin, yung Philippine Area of Responsibility, ito po yung imaginary line na kung saan yung DOST Pag-asa ay magre-release ng mga bulletin at impormasyon patungkol sa bagyo, low pressure area na nakakaapekto o posibleng makaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Magpapatuloy po muli yung kanyang pagkilos pa northwest at papasok po muli yan ng Philippine Area of Responsibility at magla-landfall sa southwestern portion o coastal area ng bansang Taiwan by Wednesday night. At magpapatuloy pa ito na humina into tropical storm and eventually tropical depression, and by Friday ay hihina pa ito into low pressure area. Kung mapapansin po natin, lumiit na yung area nung itong radius na o yung area na light yellow, ito po yung lugar na kung saan merong at least 39 kilometers per hour. Yan din yung ginagamit natin para magtaas tayo ng mga signal number 1 and 2. Pero itong red na kulay sa inner part nitong bagyo, ito naman yung may at least 89 kilometers per hour. So kung mapapansin natin, hindi na umaabot itong signal number 3 naman yung katumbas niyan and above sa anumang parte ng ating bansa at unti-unti rin ay magkakaroon na tayo o mararanasan na natin yung improved weather condition. Mababawasan na rin yung mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagguho ng lupa at mga pagbaha. Tulad ng binanggit natin kanina, malawak pa rin yung radius na sakop nitong si Bagyong Uwan kahit na ito ay mas humina pa into severe tropical storm. At dahil sa lawak niya, ay nakataas pa rin sa signal number 2 itong probinsya ng Batanes at ganoon din naman yung northwestern portion ng Ilocos Norte. At signal number 1 naman dito sa Cagayan, northern and central Cagayan kasama ang Babuyan Islands, kasama din yung natitirang bahagi ng Ilocos Norte, probinsya ng Apayao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, Ilocos Sur, central and northern portion ng La Union, northwestern portion ng Benguet, at yung northwestern portion ng Pangasinan. So may mga pagbugso pa rin ng hangin na associated dito kay Bagyong Uwan. At unti-unti pa yan, mas mababawasan pa yan sa mga susunod natin na i-release na bulletin. Pero bukod dun sa binanggit natin na signal number 1 and signal number 2, may mga lugar pa rin na makakaranas ng pabugso-bugsong hangin. Yan po ay mararanasan natin sa malaking bahagi pa rin ng Luzon at ganoon din dito sa Western Visayas, Negros Island Region at Northern Samar. At bukas ay may pagbugso pa rin ng hangin na makakaapekto sa atin until Thursday habang papalayo pa ito sa ating bansa. And then yung recurve niya, by the way, yung cost ng pag-recurve ng mga bagyo ay nakadepende po sa mga high pressure systems na tumutulong sa kanila na tumutulak at tumutulong na mag-deflect o kumilos ng ganong way ng pagkilos. Nangyayari po talaga yung ganyang scenario. Katulad yan ng mga cases last year katulad ni Christine na dumaan siya ng Philippine Area of Responsibility pero hindi siya nag-landfall and eventually ay pumunta na siya dun sa southern part ng Japan. So yun po yung mga may kinalaman sa lakas ng hangin. Ngayon naman patungkol sa ulan. Limited na lamang po yung makakaranas ng mga pag-ulan na umaabot ng 50 to 100 millimeters. Itong value na ito, ang ibig sabihin niyan ay posible pa rin yung mga localized floodings or yung mga pagbaha lalo na sa low-lying areas at panandalian lamang po ito. So dito yan sa probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Lalo na po dito sa probinsya ng Benguet dahil yung station natin sa Baguio ay tuloy-tuloy pa rin na nakakaranas ng mga pag-ulan.
Yung ating pong storm surge warning ay lifted na. Ibig sabihin ay wala na po tayong babala patungkol sa banta ng storm surge. Pero nakataas pa rin yung ating gale warning. At dito po yan sa western portion ng Luzon, ganun din naman sa northern and northeastern portion ng Luzon. Iwasan po muna natin pumalaot dahil posible tayo na maka-encounter ng hanggang 7 meters na taas ng ating ng mga alon. At yan po muna ang ating update patungkol dito kay Bagyong Uwan. At gusto rin po natin ipabatid na rare case lang po na nangyayari na meron tayong bulletin kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Naglabas pa rin po tayo ng bulletin dahil may mga nakataas pa rin na signal number 1 and 2. Ako po si John Manalo, mag-ingat po tayo.